So sa naging pahayag nga po ng asawa ng Pinoy boxing legend, former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. na si Rachel Donaire, ay sinabi nitong sobrang lakas daw talaga ng angas ng Pinas General Casimero bilang isang boksingero. Kaya hindi niya umano maiwasan na manghinayang nang dahil sa pag-overweight nito sa laban niya kontra kay Saul Sanchez, gawa ng nakakasira umano ito sa kanyang legasiya. Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Rachel Donaire at Nonito Donaire nagsalita na nga about dito kay General Casimero at parang nanghihinayang nga sila dito sa gagawin na hakbang nito ni General Casimero, dahil alam naman natin kamakailan lamang mga kapenyo nag-anunsyo na nga etong si General Casimero na magre-retiro na sa boxing at parang ayaw na niya kung hindi naman daw si Naoya Inoue ang kanyang makakalaban. At dito mga kapenyo, no, nagsalita na nga etong si Rachel Donaire dito sa kanilang channel na may pangalan Beyond the Ring with Nonito and Rachel. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay nga natin panoorin dito kay Sports Talk PH. So sa naging pahayag nga po ng asawa ng Pinoy boxing legend, former 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. na si Rachel Donaire, ay sinabi nitong sobrang lakas daw talaga ng angas ng Pinas General Casimero bilang isang boksingero. Kaya hindi niya umano maiwasan na manghinayang nang dahil sa pag-overweight nito sa laban niya kontra kay Saul Sanchez, gawa ng nakakasira umano ito sa kanyang legasiya. Which is totoo naman talaga yon, no, yung sinasabi ni Ma'am Rachel na kung saan nakakasira nga or naaapektuhan yung kanyang karera pagka lumalagpas siya sa weight in nga mga kapenyo, no, na kung saan dapat talaga pag ikaw ay isang professional na boksingero, dapat talaga alam mo na kaagad yan malayo pa lang. Pero sa pagkakataon na ito mga kapenyo, no, ulitin na naman natin, no, pinagbayaran naman talaga yon ni Casimero, no, na kung saan nagkaroon ng rules sila na etong si Sanchez ang magbibigay lahat ng rules para sa kanilang laban, no, na kung saan si Janel nga kailangan hindi lumagpas ng 128 pounds, no, which is napakahirap nun para sa isang atleta, na kung saan maraming mga professional, no, na nag-comment din na believe nga raw sila kay Casimero dahil naipanalo pa rin niya, no, kahit na hindi siya lumagpas ng 128 pounds nung araw na laban nila neto ni Sanchez, which is talagang pambihira yon. Pero sa pagkakataon na ito, ang sinasabi nga neto nila Rachel Donaire, talagang masisira kasi siya, no, sa Japan Commission. Alam naman natin mga kapenyo na napakahigpit sa Japan at talagang rules is rules sila doon. Yun nga lang ang naging problema dito kay Casimero. Diyan ay sinabi din po ni Donaire na sobrang delikadong kalaban ni Casimero. Pero sobrang umanong dismayado ang Japan sa former 3 Division World Champion. At totoo naman talaga, Japan lang talaga yung nadismaya ito sa pagka-overweight nga ni Utol General Casimero. Siguro nga mga kapenyo, dahil nga binibigyan nila ng tsansa etong si Casimero para makalaban na nga etong si Naoya Inoue, naulit pa rin, no, yung problema nga sa weight in neto ni Utol General, na kung saan kita nyo naman, no, nabash nga rin siya ng mga Japanese. Hindi naman natin masisisi yun mga kapenyo, no, kasi syempre yung tao gusto rin niya makuha talaga yung catch weight niya. Malay ba niya na talagang lalagpas pa siya ng 1 pound doon or 2 pounds, diba? Kasi umano sa mga nadinig niya galing sa mga Hapon sa kampo ng Taken Promotions, ay hindi na daw talaga ibibigay kay Cuadro Alas ang inaasam-asam nitong mega showdown kontra sa current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue. Alam nyo, sa totoo lang, alam naman natin ng lahat na talagang malabo na sa sikat ng araw yung laban ng Naoya Inoue at General Casimero. Sa katunayan nga mga kapenyo, no, hindi na nababanggit, no, ni Mr. Owashi o promoter nga nito ni Naoya Inoue etong si General Casimero. Kumbaga malabong-malabo na talaga mga kapenyo, no, dahil alam natin, no, na marami ng plano ngayon si Naoya Inoue kasi habang tumatagal yung panahon, no, tumataas at gumaganda yung karera nito ni Naoya Inoue. Kabaliktaran naman ng nangyayari dito kay Casimero, na kung saan pababa naman, no, yung karera ni Utol General, na talagang nakakalungkot lang isipin dahil nga 1 taon pa siyang ban, no. Doon na sana babawi si Utol, kumbaga babawiin na sana niya, no. Kumbaga eto na yung simula na knockout niya si Sanchez, tapos kung may susunod after 6 months sana nalalaban siya ulit, o kung ma-knockout niya ulit
baka malamang sa malamang malaki na yung chance talaga na makalaban niya si Naoya Inoue. Kaso ang problema, no, nagkaroon ng weight-in issue. Tapos ito na nga mga kapenyo, no, mas lalong lumabo na yung Naoya Inoue versus Utol Janel Casimero. Giit ni Donaire na ito umano ang resulta ng dahil sa mga desisyon na ginagawa ni Casimero. At nakakalungkot umano ito kasi isang napakagaling na boksingero daw talaga ng tinaguri ang angas ng Pinas. Talagang kahit sino mga kapengyo, no, manghihinayang. Isipin nyo, ito nga mag-asawa, no, Donaire family, no, talagang nanghihinayang sila kay Janel Casimero, no, talagang malakas eh. Kapengyo, kahit nga ako talagang sobrang bilib ako, no, dito kay Utol Janel. At naniniwala ako na talagang kung magsasalpukan sila neto ni Naoya Inoue, alam kong kayang-kaya ni Utol eh. Alam kong siya lang talaga ang makakatalo kay Naoya Inoue. Ito yung sarili ko lang namang opinion mga kapengyo, kasi tayo lahat may mga kanya-kanya naman tayong opinion eh. Ako kasi ito yung naging opinion ko dito kay Utol Janel base sa nakikita ko sa mga naging laban ni Utol Janel at laban neto ni Naoya Inoue. Parang saktong-sakto eh yung hook, no, neto ni Utol Janel talaga dito kay Naoya Inoue kung sakaling magkatapat nga sila, no, dahil alam naman natin mga kapengyo, no, kay Nery kung paano bumagsak si Naoya Inoue in the first round pa lang yun. Paano kung si Utol Janel yung nakasapak sa kanya nun, kung si Janel ang naka left hook sa kanya nun, saan kaya aabutin ang Naoya Inoue? Yun yung malaking katanungan sa atin lahat. Kaya hindi malayo na manghihinayang talaga etong Donaire family, no, itong mag-asawa. Dahil syempre nakita, isa rin sila sa saksi, no, kay Casimero kung gaano kalakas ito. Kita nyo naman kay Pilipos mga kapengyo kung paano niya kinain si Uguni nung naglaban si Pilipos, di ba? Tsaka si Uguni. Kita nyo kung paano lang niratrat ni Pilipos etong si Uguni. Tapos nung kay Janel nakatapat etong si Uguni, bumagsak pa ng 4th round. No, umabot man siya ng 12 round kay Janel, pero nagkaroon ng knockout, no? Kumbaga bumagsak siya sa 4th round, which is muntik pa nga siyang madali talaga ni Casimero ron kung talagang medyo maganda-ganda lang talaga yung condition ni Utol Janel noon, no, at mahaba yung kanyang hangin. Sigurado baka kung saan pulutin si Pilipos, baka hindi na umabot po ng 12 rounds yun po yung katotohanan talaga dyan. So kayo mga kapengyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito ngayon, no, sa panghihinayang ng mag-asawa kay Casimero kung sakali man nahihinto talaga siya? Para sa akin mga kapengyo, no, kung mabibigyan pa sana ng chance etong si Utol Janel Casimero, much better, no, kasi bata pa talaga si Casimero, magte-36 pa lang siya. So hindi pa po ganun katandaan yan. Kung 40 na si Casimero tapos naban pa sa Japan ng ganito, so para sa akin, it's time, no? Pwede na. 40 years old. Pero yung ganitong turning 36, parang malayo pa talaga mga kapengyo. Marami pang pwedeng maabot si Utol Janel Casimero sa 4 na taon. Sana talaga si Chavit Singson na nga ang tumulong talaga dito kay Utol Janel Casimero. Anyway mga kapengyo, maraming salamat. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong vlog.